Hello mga kapatid, God bless, good morning. Thank you Lord. Hallelujah. Ayun, kamusta kayo mga kapatid? Salamat sa biyaya ng Lord. Ito na naman tayo. Paulit-ulit. Pagising natin sa umaga, ito yung ating gagawin. Hallelujah. Salamat sa mga nakikinig. Salamat sa mga patuloy na tangkilik dito sa channel na ito. 2 o 3 nga daw nagkatipon na to ang Panginoon. Higit na tayo sa 2 o 3, milyon-milyon na tayo. Praise God. Salamat sa buhay ni Pastor Ed Lapis. Salamat sa Panginoon sa biyaya niya. Salamat sa mga nakinig at patuloy nag subscribe sa channel na ito at sa panonood at pakikinig ng mga Word of God. Hindi lamang sa channel ito, sa lahat ng channel. Napakadaming channel na may Word of God. Si Pastor Ed Lapis, si Pastor John Cortez, Pastor Can Armamento nasa ibang bansa o may sa Pilipinas, may sa ibang bansa. Lahat yun ay nasarapan ng Panginoon kahit malalayo. Thank you Lord. Thank you Jesus. Hallelujah. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Amen. At itong ating pagsimulan, John 3:16-17. Hallelujah. Sabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Palitan natin pangalan natin. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino mang manampalataya sa kanya hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Maliligtas ka dito sa buhay na ito at magkaroon ka pa ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan ng parusa ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamagitan niya. Ayan. Thank you Lord. Upang iligtas ang mga nag-iintay sa kanya. Praise God. Thank you Jesus sa mga salitang ito. Tunay naman, mga kapatid. Hindi hinatulan ng parusa ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa isang anak ng Diyos. Ayun, hindi sumampalataya. Hinatulan na niya yung kanyang sarili. Kasi dapat sumampalataya para iligtas ng Panginoon. Hindi daw hinatulan ng parusa ang sumasampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya, sapagkat hindi siya sumampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ayan, hinatulan na. Pag hindi ka sumampalataya, hatol na yun. Hatol mo na yun sa iyong sarili, hindi ka sumampalataya. Hindi ang Diyos ang humatol. Ang hindi na sumampalataya, hinatulan na. Ganito ang paghatol ng Diyos na parito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Ayan, yung mga magawa nga ng masama. Ayaw magdig sa Lord kasi maantala nga naman yung kanilang magawang masama. Kinasusuklaman ng mga gumagawa ng masama ang ilaw ni hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanilang mga gawa. Ngunit ang namumuhay ayon sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw upang maihayag ng mga ginawa niya ay pagsunod sa Diyos. Amen. Glory to God. Ayun, sadya naman sa kadiliman ng ating pamumuhay. Pero dahil nga tayo niligtas, kailangan kilalanin natin yung pagligtas ng Lord ayon do sa ating binasa mga kapatid. Praise God. Kag hindi sumampalataya daw, hinatulan mo na yung sarili. Yung hindi ka sumampalataya, ayun na yung hatol sa iyo o sa atin. So hindi tayo sumampalataya sa isa-isang anak ng Diyos. Malinaw ito mga kapatid, naway maintindihan ito at nalulungkot. Minsan nakalungkot mga kapatid kasi mayroon yung talagang gusto pa nga magsama daw, masama tuloy magsama. O nga naman, parang maisip mo na nga lang na, ay Panginoon. Ayun, mabasa mo yung mga nangyaring gayon na talaga namang. Pero sabi nga, hinatulan na. Hindi isa parang matol, kundi para magligtas. Pero yung mga hindi sumampalataya, hinatulan na sarili. Yung hindi sila sumampalataya, ayun na yung hatol. Kasi hindi sila sumampalataya sa isang anak ng Diyos. Sabi doon sa ating binasa mga kapatid, basahin na lang to. John 3:16 hanggang 21. Hallelujah. Ayan, kailangan ang namuhay ayon sa katotohanan na lumapit sa ilaw upang maihayag na ang mga ginagawa niya ay pagsunod sa Diyos. Kailangan natin lumapit kasi kung sa kadiliman man tayo pag lumapit sa Panginoon, siya nga ang liwanag na magtatanglaw sa atin. Amen. Glory to God. Thank you Jesus. Ayan. Pero itong mga hindi sumusunod sa Diyos ay grabe mga hatol. Malinaw mga kapatid. Praise God. Ayun sabi, yung hindi sumampalataya, hinatulan na. Yung hindi niya pagsampalataya, ayun na yung hatol. Muling nagsalita si Jesus. Ano sabi? John 8 verse 12 hanggang 18. Thank you Lord sa mga salitang ito na talaga namang may natutunan tayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay nagkaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. Amen.
Malinaw 'to mga kapatid. Sinabi sa kanya ng mga Parisiyo, "Ikaw lang ang nagpapatotoo tungkol sa iyong sarili. Walang katotohanan ang ganyang patotoo." Sabi nila kasi doon nga 'di ba, 2 o 3 daw doon sa kautusan ni Moses sa Lumang Tipan, mga kapatid. Thank you Lord. Sumagot si Jesus, "Kung nagpapatotoo man ako tungkol sa aking sarili, totoo ang aking sinasabi sapagkat alam ko kung saan ako nanggaling." Hallelujah. "At kung saan ako pupunta, ngunit hindi ninyo alam ang aking pinanggalingan at ang aking pupuntahan." Hallelujah. Ayan. Ngayon alam na natin ano mga kapatid, nabasa natin. Humahatol kayo ayon sa mga pamantayan ng tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. At humatol man ako, tama ang aking paghatol, sapagkat hindi ako naging isa sa aking paghatol, kundi kasama ko ang Ama na nagsugo sa akin. Hallelujah. Thank you Lord. O siyempre hanggang ngayon nga pagka lalo pag kapatid na, "Sus, anong ama? Ay kapatid kita," sabi niya. Imbis na hatulan ka pa nun, lalaitin ka pa. Alam kasi niya na isa lang yung ama niyo, mga kapatid. Ang saya nitong pinag-aaralan natin mga kapatid. Thank you Lord. Nasusulat sa inyong kautusan na dapat tanggapin ang patutuo ng 2 saksi. Ayun yung itong mga Parisiyo. Na hanggang ngayon marami itong Parisiyo na itong mga kapatid. Patuo ng 2 saksi, nagpatutuo ako tungkol sa aking sarili at nagpatutuo rin ang Ama na nagsugo sa akin. Hallelujah. Thank you Lord. Salamat sa Panginoon at ito nga ay nabasa natin. Ayun, tuloy na rin natin mga kapatid hanggang 20. Nagpatutuo siya tungkol sa kanyang ama kasi siya at ang ama ay isa. Siya ay tinanong nila, "Nasaan ang iyong ama?" Hallelujah. Sumagot si Jesus, "Hindi ninyo ako kilala at hindi rin ninyo kilala ang aking ama. Kung kilala ninyo ako, kilala rin ninyo siya." Hallelujah. Pag kilala natin si Jesus, siyempre alam natin yung ama at siya isa. Ito'y sinabi ni Jesus nang siya ay nagtuturo sa templo sa may lalagyan ng mga alay. Ngunit walang nangahas na humuli sa kanya sapagkat hindi pa dumating ang kanyang takdang oras. Lahat tayo, hindi pa tapos ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo nga ay patuloy na nakikibaka sa daigdig na ito para nga tayo nga ay makaraos at makaligtas dito sa mga gitna ng mga Parisiyo na ito. Mga Parisiyo talaga naman mga Parisiyo na ay lagi na ayan ang ating mga kalaban sa ikaw ang nagpatutuo tungkol sa iyong sarili, sabi doon sa John 8:13. Ganyang patutuo. Kasi yung titingnan nila sa Lumang Tipan pa sila nakatingin. Yung mga sinasabi nila na laging sinasabi ngayon dumating si Jesus, hindi naman nila matanggap kasi nalamangan sila. Mga kapatid, tao nga lang naman at anak lang naman ni Maria na anak ng karpintero. O nga naman sino ka naman, sabi siguro Thank you Lord sa mga salitang ito. Bless God. Thank you Jesus. Mahatol daw siya at ang patutuo tungkol sa Ama. Hanggang ngayon may mga taong nakaharap mo ay mga hirap makaintindi mga kapatid. Kaya thank you Lord. Juan pa din 5:26-27. Kung paanong ang amay mismo ang pinagmulan ng buhay, gayon din naman ang anak na binigyan niya ng ganoong karapatan. Mariligtas nga daw, sabi. 27, binigyan niya ang anak ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Hallelujah. Thank you Lord sa mga salitang ito na anak siya ng tao. Pinanganak siya ni Maria. Alam nga naman sa mga anak ng pusa. Kasi mga tao nga iligtas niya. Kaya anak siya ng tao. Kasi sa Lumang Tipan, diba? Yung dugo ng baka, dugo ng tupa. Ngayon tupa na walang kapintasan. Nag-alis ng kasalanan sa libutan. John 1:29. Ngayon nagsasalita para maligtas ng itong mga tao na dapat niyang iligtas, pero yung hindi daw namplataya, hinatulan na. Sabi doon sa binasa natin, John 3:18. Hindi sumamplataya, hinatulan na. Yung hindi isa sumamplataya, may ngato. Hallelujah. Kaya kailangan natin manamplataya mga kapatid. Praise God. Thank you Jesus. Diyan pa rin, hindi pa nakakalayo. Kahit magkalayo, makalapit ang puso. John 6:28-29. Sabi naman ng kinig, kaya't siya'y tinanong nila. Ayun yung mga nakikinig naman at tinanong. Sabi, kaya't siya'y tinanong nila, ano po ang dapat naming gawin upang aming matupad ang ipinagawa ng Diyos?
Ito ang ipinagawa sa inyo ng Diyos. Sumampalataya kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ayun, sumampalataya daw doon sa isang anak ng Diyos. Sabi doon sa pinagsimula natin mga kapatid, John 3 verse 16, 17, 18 hanggang 21 yung mga binasa lang natin. Thank you Lord na may bumasa na kaya nakinig na lang tayo. Praise God. Thank you, Jesus. Ayun, nagsugo sa kanya at ang nagsugo sa kanya at siya ay isa. Yung anak ng tao, anak ng Diyos. Anak siya ng tao, pero anak din siya ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. John 7 verse 16, kaya't sinabi ni Jesus, hindi sa akin ang itinuturo ko, kundi isa nagsugo sa akin. Hallelujah. Ayun, nagsugo sa kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Yan, hindi daw sa kanya yung nasabi niya, kundi sa nagsugo sa kanya. Nagtaka ang mga Hudyo at naitanong nila saan kaya nakuha ng karunungan ang taong ito kayong hindi naman siya nakapag-aral. Ayun, hindi naman nga siya nakapag-aral. Hindi na siya nakapag-aral. Anak na lang siya ni Maria eh. Anak sa ni Joseph ng karpintero. Hindi siya nag-aaral. Saan siya nakakuha daw ng karunungan? Ayun yung pinadaloy ng Lord sa ating mga puso. Tayo anak ng magsasaka. To saan ka nakakuha nun? Ay dito sa Biblia. Binasa natin. Ano mga kapatid? Nagtaka yung mga Hudyo at mga Parisiyo. Mga Hudyo at mga Parisiyo niya hanggang ngayon. Diyos ko po, Panginoon. Panalig na panalig ka sa Panginoon. Tapos sila yung lagi nakahara. At lagi kang salamat sa Panginoon na tayo alam na nababad tayo dito sa tubig, sa batis. Kaya kung ano may mga pinagsasabi ng mga Hudyo, ng mga Parisiyo na yan, hindi na natin pinapansin. Thank you Lord. Hallelujah. Diyan pa rin. 14 verse 1, huwag mabagabag ang inyong kalooban. Sumampalataya kayo sa Diyos. Sumampalataya din kayo sa akin. Hallelujah. Ayan. Sumampalataya tayo sa Kanya na nagsugo sa akin, sabi ng Panginoon. Praise God. Kaya napakabuti ng Diyos sa buhay natin ito. Ayun, sumampalataya tayo sa nagsugo sa Kanya. Yung hindi daw sumampalataya, hinatulan na, sabi doon sa John 3:18. Ayan. Napakadali na napakalinaw kung ating naunawaan ang mga salitang ito. Huwag tayong piling kasi diba, ay saka na ako doon sa mga justice niyan. Ay paano kung pag inatuka ng manok ang na parang mais ay di umuwi ng hindi oras anong saka-saka ang pinagsasabi. Dapat tanggapin na ang Panginoon at magtiwala na. Amen. Glory to God. Thank you, Jesus. Kasi pag napunta ka doon sa Lucas, yung si Abraham at si Lazaro, wala na yun kasi sumigaw ka na sumigaw doon. Kaya habang buhay pa, makinig na at magtiwala na sa Panginoon. Thank you, Lord. Diyan pa rin, laging sa diyan tayo, mga kapatid. 13 verse 19, glory to God. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang kapag ito ay nangyari na, sasampalataya kayo sa akin na ako nga. Diba? Nakakatuwa ang Lord. Napakabuti ng Diyos. Ayan. John 13 verse 19 yun. Dugtong na rin natin 20. Pakatandaan ninyo ang tumanggap sa sinugo ko ay tumatanggap sa akin at ang tumatanggap naman sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin. Ayan. May sinugo sa atin. Kunyari na nagsir ng salita. Itong ginagawa natin. Pag tinanggap ito na sinugo tayo ng Lord, tinanggap natin ang Panginoon at tinanggap din natin nagsugo sa Kanya ang Panginoon at ang Father God in Heaven na nagsugo ng Kanyang anak dito sa daigdig na ito. Thank you Lord. Hallelujah. Ayan, malinaw mga kapatid. Tinanggap daw natin nagsugo sa Kanya. Pakatandaan daw natin. Ayon doon sa ating binasa. Praise God. Thank you Jesus. Hindi po marito ang Lord para magparusa, kundi magligtas. Pag nangyari na daw, malaman daw natin na siya ay siya nga. I am, sabi niya. Thank you Lord. Ako nga, sabi doon sa John 13 verse 19. Ayun din sinabi doon sa Exodus 3 verse 14. Hallelujah. Ako nga. I am. Praise God. Thank you Lord. Sabi Exodus 3:14, sinabi ng Diyos kay Diyos, ako nga. Sabihin mo sa mga Israelita na sinugo ka ng Diyos na ang pangalan ay ako nga. I am. Sabi niya. Sinugo na niya yung kanyang anak. Dito naman, ang sinusugo dito ay si Moises. Exodus 3 verse 14. Balik tayo sa dyan, mga kapatid. Dyan lang, hindi nakakalayo. Hindi na natin kaya magpakapagod sa pumunta, kundi dyan lang. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. John 6:38 hanggang 40. Glory to God.
Ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ang sarili kong kalooban, kundi ang kalooban niya na nagsugo sa akin. Praise God. Ayun, baba dito ang Panginoon. Alam ng Lord na masunurin siya, kaya kinulugdan siya ng Ama. Praise God. Para tuparin ang nagsugo sa kanya. Kaya kinulugdan siya ng Ama kasi alam niya susundin siya. Thank you, Lord. Tayo ba nakasunod tayo? Di kahit hindi. Wala nga nakasunod kahit isa o 10 utos. Ngayon, dalawa na lang. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso mo, buong lakas mo, tapos ibigin mo yung kapwa. Ang utos na nga lang ay love. Thank you, Lord. Pag-ibig. Thank you, Jesus. O, isa na nga lang ututusin yung pinakamalagang utos. Kasi kung may love, love ka ng, alam mong love ka ng Panginoon, malalab mo din yung mga hindi ka love-love, na gusto mo nang love-labin, pero love mo pa din kasi nga, love ka ni Jesus. Thank you, Lord. Huwag naman natin isuong dati sa ang ating sarili. Kundi, magpahinga-hinga din man tayo. Ano mga kapatid? Thank you, Jesus. Amen. Glory to God. Ako'y bumaba daw mula sa langit. Sipin mo yung binaba ng Panginoon ang langit. Si Jesus na mula sa langit, binaba dito sa lupa. Paturuan tayo. Itong daigdig na ito ay impyerno ng mga buhay. Nung buhay si Jesus dito, impyerno ng buhay. Salamat naman turuan tayo para pagdating ng takdang panahon, o di makalaya tayo sa impyerno na ito. At pag hindi natin tinanggap si Jesus, panibagong impyerno uli, yung kaparusahan walang hanggan. Kaya kailangan daw dumaan ka sa impyerno para makamtan mo ang langit. O diba? Ang Panginoon Diyos mabat sa impyerno, nagtiis siya ng dito sa nagari mga dimong, sabi nga doon sa 1 John 5:18-19, nuruan tayo ng patuloy sa pagkasala para pagharian tayo ng Diyos. Magamat tong daigdig doon, pagharian ng dimong, sipin. Ito ang impyerno ng mga buhay. Diba kung tinanggap natin si Jesus na binaba nito ang langit, ay ayun, siya nuturo sa atin para makating sa langit pagdating ng panahon. Kasi lahat ng tayo diretso sa impyerno. Pero ang Diyos nakaranas ng impyerno para maihango tayo at madala sa langit. Amen. Malinaw yan mga kapatid. Naway na unawaan natin to at sayang naman. Thank you, Jesus. Hallelujah. At ito ang kanyang kalooban, ang huwag kong hayaang mapahamak ang kahit sino man sa mga binigay niya sa akin, kundi ang buhayin ko silang muli sa huling araw. Ayan. Ang huling araw ng Panginoon, namatay siya at muling nabuhay. Huling araw niya, nabuhay siya. Ayun ang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Dahil nasa langit na siya at siya ay nakaupo sa kanan ng Ama at magitan sa atin. Hebrews 9:24. Hallelujah. May namamagitan sa atin. Huwag natin siyain. Manampalatayan tayo. So, hindi daw namplatayas kaysa isang anak ng Diyos na bumaba mula sa langit, hinatulan na. Malinaw yun kung basahin niyo mga kapatid. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng nakakita sa anak at sumamplataya sa kanya ay nagkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Praise God. Thank you, Lord. Sa buhay natin ito, sa buhay nito, nabuhay pa tayo hanggang sa huling araw. Buhay na walang hanggan. Bubuhayin pa din tayo. Amen. Glory to God. Kaya, mga kapatid, ay naway na unawaan natin to kasi para mapakinabangan natin. Amen. Glory to God. Ayan, bubuhayin tayo. Buhay na walang hanggan na yung pinag-usapan nito. Dito sa buhay na ito, sa buhay na walang hanggan. Narating na natin, lampas na ang ating pananaw doon sa buhay na walang hanggan. Dito sa buhay na ito, iniligtas tayo ng Lord at bubuhayin tayong muli sa huling araw. Sa huling araw natin sa daigdig na ito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ayun ang ibig sabihin ng mga kapatid. Yung buhay na spiritual na natatanaw na natin habang lampas na yung ating pananaw sa buhay na ito, mga kapatid. Naunawaan niyo ba mga kapatid? Minsan hindi talaga ako maunawaan ng kapwa ko. Baka naunawaan ko naman ang sarili ko. Naunawaan naman marahil ako ng Panginoon. Kasi yung mga naka-intindi ng salita ng Lord, lampas na yung pananaw natin. Ito, muling kabuhayin sa huling araw. Sa huling araw natin sa daigdig na ito, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasi binuhay tayo ng Diyos natin ng sinampalatayanan natin. Amen. Glory to God. Mabubuhay tayo ayon sa pananampalataya. At sa huling araw natin sa daigdig na ito, bubuhayin tayo ng buhay na walang hanggan. Buhay ng spiritual. Thank you, Lord, na sa huling araw ng Panginoon, na pagtagumpayan na ng buhay dito sa buhay na ito, na umakyat na siya sa langit. Bless God. Na ayun din ang ating tutularan at susundan at bibigyan tayo. Pag hindi tayo nampalataya, ay wala tayong matanggap na buhay na walang hanggan. Thank you, Jesus. I pray and declare na maunawaan natin itong mga kapatid para nabangan natin. Kasi simple lang naman itong mga karanasan natin, sadya naman sinabi ng Lord na maranasan natin yun. Pero tatagan daw ng ating loob, natagampayan daw niyan sa libutan. Sabi nga doon sa John 16:33. Hallelujah. Thank you, Lord.
Salamat mga kapatid sa inyong pakikinig, naway naunawaan itong ating mensahe. Praise God. Kung di nyo unawaan sinasabi ko, ang Panginoon, ang Espiritu niya ang magpunawa sa inyo at sa atin, at sa akin din mga kapatid. Kaya hindi mawala ng saysay itong ating pagpapagal ng pagtatanim ng binhi ng Panginoon sa bukirin niya para dumaloy ang tubig. Hallelujah. Ang kanyang salita ay tubig. Ang kanyang salita ay ilaw. Thank you, Lord. Ang kanyang salita ay batong buhay. Lahat ay siya yun. Siya lahat yun, mga kapatid. Siya ay tinapay ng buhay, bread of life. Punong-puno tayo ng kagalakan at ng kapayapaan dahil ito sa masita ng Lord. Kaya, thank you, Lord. Salamat sa bagong buhay, bagong taon. Happy New Year 2021. At bawat araw nagising tayo. Bagong buhay yan, bagong taon, bagong pag-asa. Thank you, Jesus. Glory to God. Amen.